Magandang hapon po sa ating lahat. Ipinagdiriwang po natin ngayon ang linggo ng Palaspas o linggo ng Alay Kapwa. Magsitayo po ang lahat at awitin ng pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapal ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, na may pagkais ng Espiritu Santo na naway sumayinyong lahat. At sumainyo rin. Aming na mahal na kapatid, 5 linggo na po tayong naghahanda ang ating sarili para sa pagdiriwang sa Diyos sa ating kapwa-tao, alinsunod sa aral at halimbawa sa atin ng Panginoong Jesucristo. Kaisa ng buong simbahan, sinisimulan natin ngayon ang mga mahal na araw. Si Kristo ay matagumpay na pumasok sa kanyang lungsod upang tuparin ang kanyang gawain bilang Mesiyas, na magpakasakit, mamatay at muling mabuhay para sa ating kaligtasan. Taimtim nating sariwain sa alaala ang kanyang pag-aali ng sarili para sa kapwa at sundan natin siya ng may buhay na pananampalataya. Kaysa niya sa pagdurusa sa krus, tayo naway makahati niya sa kanyang pananaig sa kamatayan at sa kanyang bagong buhay. Mangyari pong itaas ng bahagya ang inyong mga palaspas para po sa ating panalangin para sa mga ito. Panalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang mga palaspas na ito ay yung pagpalain at pamanalin upang sumasaya naming pagbubunyi sa Mesiyas na aming hari, siya'y aming masundan at sa pamagitan niya ay aming sapitin ang hindi magmamaliw na lungsod ng Jerusalem na kanyang pinaghaharian kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Lalapit po kami ng isa sa mga tagatulong sa komunyon para po magbendisyon ng iyong palaspas.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nagpauna si Jesus patungong Jerusalem. Nang malapit na siya sa Betfage at Betania, sa bundok na kung tawagi bundok na Maolibo, pinauna niya ang dalawang alagad. Sinabi niya sa kanila, pumunta kayo sa lungsod. Pasusunod na nayon. Sa pagpasok doon, ay matagpuan ninyo ang isang bisirong asnong nakatali. Hindi pa ito nasakyan ng sino man. Kalagin ninyo at dalhin dito. Kapag may magtanong kung bakit nyo kinakalag, sabihin niyong kailangan ng Panginoon. Kaya lumakad ang mga inutusan at natagpuan nga nila ang asno ayon sa sinabi sa kanila ni Jesus. Samantalang kinakalag nila ito, tinanong sila ng mga may-ari, bakit niyo kinakalag iyan? Kailangan ito ng Panginoon, tugon nila. Dinala nila kay Jesus ang asno at matapos isapin sa likod nito ang kanilang mga balaban, siya'y pinasakay nila. Nagpatuloy si Jesus sa kaniyang paglalakbay at sa kaniyang daraan ay inilalatag ng mga tao ang kanilang mga balaban. Nang malapit na siya, palusong na sa libis ng bundok ng mga Olibo, nagsigawan sa galak ang buong pangkat ng mga alagad at malakas nagpuri sa Diyos dahil sa mga kawalanhang nasaksihan nila. Ang wika nila, purihin ang hari na dumarating sa ngalan ng Panginoon, kapayapaan sa langit, purihin ang Diyos. Sinabi sa kanya ng ilang Pariseyong kasama ng karamihan, Guro, sawayin mo ang iyong mga alagad. Sumagot siya, sinasabi ko sa inyo, kapag tumahimik sila, ang mga patuna ang sisigaw. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong halimbawang dapat tularan ang tagapagligtas namin nalindi sa amin para ang krus namin ay akuin. Paging dapatin mong sa mga pagdiriwang ay aming kamtin ang kanyang ulirang pagkamatiisin at ang pakikisalo sa pagkabuhay niyang maningning sa magitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasabihin ko, para tulungan ang mahihina. Tuwing umaga'y kanyang binubuksan ang aking pandinig, nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa, hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko't balbas, gayon din ang nanglurhan nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila hindi ko pinapansin, pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis na sampalin parang bato, pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? Bawat taong makakita'y umiiling nanunukso,
palibak na natatawa't sinasabi ang ganito. Nagtiwala siya sa Diyos, ngunit hindi siya pansin. Kung talagang minamahal, bakit hindi intindihin? Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? May pangkat na mga buhong na sa akin pumaligid. Para akong nasa gitna niyong asong mababangis. Mga kamay ko at paay butas sa pakong matulis. Ang buto ng katawan ko ay mabibilang sa masid. Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? Pinaghati-hati nila ang damit ko sa katawan. Ang hinubad na tunikay dinaan sa sapalaran. Huwag mo akong ulilahin, huwag talikdan, Panginoon. O aming tagapagligtas, bilisan mo ang pagtulong. Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? Ang lahat ng ginawa mo'y ihahayag ko sa lahat. Sa gitna ng kapulungay, pupurihin kitang ganap. Purihin ng Panginoon ng lahat ng kanyang lingkod. Siya'y inyong dakilain, kayong angkan ni Jacob. Ikaw, bayan ng Israel, ay sumamba at maglingkod. Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalan higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Jesucristo, ang Panginoon, sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayong lahat. Ang pagkapakasakit ng ating Panginoong Jesucristo ayon kay San Lucas. Noong panahon iyon, tumindig ang matatanda ng bayan, ang mga punong saserdote at ang mga eskriba. Nilala nila si Jesus kay Pilato. Sinimulan nilang paratangan siya. Nila, ang tao ito'y nahuli namin nanunulsol sa aming kababayan na maghimagsik at nagbabawal ng pagbabayad ng buwis sa Cesar. Pinapaniwala pa niya ang mga tao na siya ang Kristo, isang hari. At tinanong siya ni Pilato, ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Kayo na ang nagsasabi, tugon ni Jesus. Sinabi ni Pilato sa mga punong saserdote at sa mga tao, wala akong makitang kasalanan ang tao ito. Ngunit mapilit sila at ang wika. Sa pamamagitan ng kanyang mga turoy, inamudyo kaniyang maghimagsik ang buong Judea. Nagsimula siya sa Galilea at ngayon ay narito na. Nang marinig ito ni Pilato, tinanong niya kung taga-Galilea si Jesus. At naman ang malamang siya mula sa sakupan ni Herodes, kanyang pinadala siya sa taong ito na noon naman ay nasa Jerusalem. Tuwang-tuwa ito nang makita si Jesus. Marami na siyang nabalitaan tungkol dito at matagal na niyang ibig makita. Umaasa siyang gagawa ito ng kababalaghan.
at ibig niyang makita yun. Kaya't tinanong niya ng tinanong si Jesus. Naroon ang mga punong saserdote at ang mga eskriba na walang tigil ng kapaparatang sa kay Jesus. Hinamak siya at tinuya ni Herodes, pati ng kanyang mga kawal. Sinutan siya ng malingal na damit at pinabalik kay Pilato. At ng araw ding iyon, naging magkaibigan sina Herodes at Pilato na dati magkagalit. Ipinatawag ni Pilato ang mga punong saserdote, ang mga pinuno ng bayan, at ang mga tao at sinabi sa kanila, Isinakdal ninyo sa akin ang taong ito sa kasalanang panudulson sa mga tao. Ngayon, siniyasat ko siya sa harapan ninyo at napatunayan kong walang katotohanan ang mga paratang ninyo sa kanya. Ngayon din si Herodes, kaya si Jesus ay pinabalik niya sa akin. Hindi siya dapat hatulan ng kamatayan, wala siyang kasalanan. Kaya ipapahagupit ko lamang siya sa kapalalayain. Tuwing Pasko, kinakailangang magpalaya ni Pilato ng isang bilanggo para sa kanila. Subalit sabay-sabay na sumigaw ang madla, "Patayin ang tao yan, palayain si Barabas." Nabilanggo si Barabas dahil sa paghihimagsik na nangyari sa lungsod at dahil sa pagpatay. Minsan pa nagsalita sa kanila si Pilato sa pagnanais na mapalaya si Jesus. Ngunit sumigaw ang mga tao, "Ipako sa krus! Ipako sa krus!" Ikatlong ulit na sinabi sa kanila ng Pilato, "Bakit? Anong ginawa niyang masama? Wala akong makitang dahilan upang siya ipapatay. Ipahahagupit ko na lamang siya at saka palalayain." Datapwat lalo nilang pinagsigawan na dapat ipako si Jesus sa krus, at sa wakas ay nanaig ang kanilang sigaw. At ipinasya ni Pilato na pagbigyan ng kanilang kahilingan. Pinalaya niya ang taong nabilanggo dahil sa paghihimagsik at pagpatay ay sa hinihingi nila, at ibinigay sa kanila si Jesus upang gawin ang kanilang kagustuhan. Nang dala na nila si Jesus upang ipako, nasa lubong nila ang isang lalaking galing sa bukid. Ito'y si Simon na taga Cirene. Pinigil nila ito at pinapasan sa kanya ang krus, kasunod ni Jesus. Sinusundan si Jesus ng maraming tao, kabilang ang mga babaeng nananaghoy at nanambitan dahil sa kanya. Nilingon sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Mga kababaihan ng Jerusalem, huwag niyo akong tangisan. Ang tangisan ninyo ay ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Tandaan ninyo, darating ang mga araw na sabihin nila, mapalad ang mga baog, ang mga sinapupunang hindi nagdalang tao, at ang mga dibdib na hindi nagpasuso. Sa mga araw na iyon, sasabihin ng mga tao sa mga bundok, gumuho kayo sa amin, at sa mga burol, tabunan niyo kami. Sapagkat kung ganito ang ginagawa sa kahoy na sariwa, ano naman ang gagawin sa tuyo?" May dinala pa silang 2 salarin upang patayin kasama ni Jesus. Nang dumating sila sa dakong tinatawag na bungo, ipinako nila si Jesus sa krus. Ipinako rin ang 2 salarin, isa sa gawing kanan at isa sa gawing kaliwa. Sinabi ni Jesus, "Ama, patawarin mo sila, sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa." At nagsapalaran sila upang malaman kung alin sa kanyang kasuotan ang mapupunta sa isa't isa. Ang mga tao ay nakatayo roon at nanonood. Ang mga nililibak naman siya ng mga pinuno ng bayan. Anila, iniligtas niya ang iba. Iligtas naman niya ngayon ang kanyang sarili kung siya nga ang Mesiyas, ang hinirang ng Diyos. Nilibak din siya ng mga kawal. Nilapitan at inalok ng maasim na alak. Sinabi nila,
Kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, ligtas mo ang iyong sarili. At nakasulat sa ulunan niya sa wikang Griego, Latin at Hebreo. Ito ang hari ng mga Hudyo. Tinuya siya ng isa sa mga sadaring nakabitin at ang sabi, hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami. Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, hindi ka ba lang takot sa Diyos? Ikaw may pinarurusahan tulad niya, matuwid lamang na tayo parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang tao ito'y walang nagawang masama. At sinabi niya, Jesus, alalahan mo ako kapag naghahari ka na. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, ngayon din ay isasama kita sa paraiso. Na mag-12 ng tanghali, nagdilim sa buong lupain hanggang sa 3 ng hapon. Na wala nang liwanag ang araw at ang tabing ng templo'y napunit sa gitna. Sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa kamay mo'y pinagtatagubilin ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Lumuhod pa ba? Muli tayong tumayo. Nang makita ng kapitan ang nangyari, siya'y nagpuri sa Diyos. Tunay ang matuwid ang taong ito, sabi niya. Ang nangyari ito'y nakita ng lahat ng taong nagkakatipon at nagmamasid. At umuwi silang dinadagukan ng kanilang dibdib. Nakatayo naman sa di kalayuan ang mga kaibigan ni Jesus, pati ang mga babaeng sumunod sa kanya mula sa Galilea. At nakita rin nila ang mga bagay na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsipo kayo. Magandang hapon po sa ating lahat. Ngayon pong araw na ito ay sinisimulan natin ang Holy Week o tinatawag po sa Tagalog sa Pilipino ng mga mahal na araw. Niisip ko, bakit kaya sa Pilipino ang tawag ay mahal na araw? Eh kung itatagalog po yung Holy Week, banal na linggo o bahala na sanlinggo. Marahil yung nagsali sa Tagalog ay nais ihatid ang talagang mensahe ng Holy Week. Paano ba naging banal ang linggong ito? Ano ba ang pinabanal na ating ginugulita sa linggong ito? Una po, isipin natin, isa lamang po ang banal, ang Diyos sa langit. Kaya pwede lang maging banal ang mga tao kung siya'y kaisa ng Diyos. At sa linggo pong ito, ginugulita natin ang ginawa ng Diyos sa kanyang anak na katawang taong si Jesus, nang bunga ay ibahagi sa tao ang kanyang buhay. Ibigay sa tao ang kanyang espiritu, ang hiningang banal. Kaya ang Diyos ang naunang kumilos para ang tao ay pabanalin. So bakit nga ba ito tinuturing na isang banal na sanlinggo? Ano ba ang ginawa natin? Bakit tinawag na mahal? Kasi kung atin pong titingnan ang ginawa ng Diyos, bakit niya pinabalang ang tao? So, pagitan ng kanyang buktong na si Jesus ay dahil sa kanyang pag-iibig. Yan po ang nakalarawan sa atin. So, narinig natin salaysay ng pagkapakasakit, pagkamatay ni Kristo sa krus. Kung atin pong napansin, 3 beses sinabi po ni Pilato, walang kasalanan si Jesus. Yan pong salarin na nakapako sa pagkabilang panig ni Jesus, sabi ng isa, walang ginawang masama ang tao ito. Si Herodes, walang makitang masamang ginawa si Jesus. At yung sundalo, matapos si Jesus managot ka ng hininga, sabi niya, tunay yung matuwid ang tao ito. Kung matuwid si Jesus, kung wala siyang kasalanan,
Kung wala siyang krimen, bakit siya ipinako sa krus? Ang pagpapako po sa krus, ang pinakagrabe pong parusang ibibigay sa isang grabing krimen ng mga Romano. Bakit siya ipinako sa krus? Sigurado tayo hindi dahil po siya ay makasalanan. Kahit yung paratang na siya nga ay nagpasimul ng himagsikan, hindi po naniniwala si Pilato. 3 beses niyang sinabi. Wala. No. Siya ay ipinako sa krus noong mga leader ng kanilang bayan, ng mga pinuno ng kanilang bayan, ng matatanda ng bayan, ng mga eskriba at pariseo ng bayan, yung mga tuturing na mga masabing pamunuan ng kanilang bayan. Bakit nila ginawa yun? Yung mga pamunuan marahil ay inenervyos na baka magkaroon ng himagsikan. Sila po'y pinagkatiwalaan ng mga Romanong mga siwa sa sariling bayan sa kondisyon na pairalin nila ang katiwasayan at walang rebelyon. Kaso po si Jesus ay marami ng tagasunod, libo-libo na pong tagasunod niya. Bakit sumunod kay Jesus ang mga tao? Kasi po si Jesus ay nagpagaling ng mga may sakit, nagpalakad ng mga pilay, nagbigay ng paningin sa mga bulag, nagpakilis ng balat ng mga ketongin, nagpatawad sa mga kasalanan, nagbuhay ng anak ng balong isang babaeng balog, no? At marami siyang ginawa para sa mga taong kaawa-awa at talaga nahirap ang buhay. Kaya napakaraming tao noong kanilang panahon ang sumunod kay Jesus at siya ang tinatanghal nilang, inikilala nilang talagang maasahan. Kaya dahil marami siyang followers, kinakabahan yung mga leaders. Kaya ang ginawa nila, gumawa ng paraan, gumawa ng maling paratang para si Jesus ay mapako sa krus. Kahit si Pilato ayaw niya husgahan, no? Pero yung mga tao sa panlulsol, nitong mga leader ng bayan, itong mga pariseo, mga eskriba, tatanda ng mga punong serdote, dahil sa nang panunod sa mga tao, sigaw ng sigaw ang mga tao, ipako sa krus. Ayaw nilang tumigil. At dahil sa sobrang nilang kakulitan, ginawa ni Pilato, sige na nga, eto na yung Jesus ninyo, di ba? Binigay na sa kanila. No? So, yun po yung dahilan dahil may mga taong ayaw kay Jesus, ayaw sa kanyang ginawang pagmamahal. Bakit po sinabing ayaw sa kanyang ginawang pagmamahal? Yung mga kababadalan ginawa niya, sabi po sa atin sa mabuting balita at landig ng paspasan ng palaspas. No? Maraming kababadalan ginawa sa siya, pinupuri siya ng maraming tao, di ba? Yung maraming tao may nagdalatag ng balabal habang sisikmapa sa Jerusalem ay nagbubunyi kay Jesus. No? At sabi na, purihin ang Panginoon na naparito. Bakit? Dahil nakita ng maraming kababalagan ni Jesus sa mga bulag, mga pipi, mga bingi, mga pilay. No? Yun, ginawa ni Jesus. Pero bakit niya ginawa yun? Nakita po natin dahilan sa mismong atinari ng pagpapakasakit ni Jesus sa krus. Yan. Lari ng mga tao, tumatagakanda yung dugo sa kanyang ulo, sa kanyang mga palad, sa kanyang paa, sa kanyang tagiliran, bunga ng latigo, lahat-lahat naghihirap sa krus. At anong dasal niya sa Diyos? Hindi sinabi ng Ama ko, mga walang niya itong mga tao ito, alisin mo na nga sila sa mundong ito. Hindi. Niya sinabi yun, di ba? Anong dasal niya sa Ama? Amang Diyos, patawarin mo sila. Sapagkat hindi lang mga nang ginagawa. Kung tayo mga tayo, mga walang niya kayo, sige mamatay nga kayo. Di ba? Ating panalangin sa Diyos mamatay nga kayo. Di ba? Pag may tao nakagawa sa atin masama, mamatay ka sana, madapa ka sana, di ba? Ating dasal sa Diyos. Di ba? Pero siya hindi. Patawarin mo sila. Bigyan mo sila ng bagong chance. At niya sinabi, yun lang yung mga kaibigan ko lang, yung mga babae na inihirin nila, ginawa nyo lang, huwag lang. Yung iba ko may sama. Hindi, sabi na, sila lahat. Walang exception. Kaya dahil ano naman ang puso ni Jesus, narinig natin yan noong 4 na linggo ng Kwaresma. Yung kwento ng anak na pinatawad ng Ama, di ba? Niyakap ng Ama ng balik. Meron pang isa, itong salarin. Di ba dalawa yung salarin? Tinutuya nung nasa kaliwa. Si Jesus sabi na sa kanan. Masasabi mo'y mayaka, walang ginawang kasalanan tao yan. Tayo dapat tayo mapako dahil mga ginawa nating mga kasamaan. Pero yan,
Wala siyang ginawang masama, sabi niya. At ang sabi niya kay Jesus, sabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Itong salarin na ito, kinikilala niya yung tao nakapako sa gitna na Jesus, tinawag niya Jesus. At yung pangalang Jesus ay narinig pa natin noong Kapaskuhan. Siya tatawagin Jesus na ibig sabihin, ang Diyos ay nagliligtas. So, ibig sabihin itong salaring ito, bagamat masama ang naging pamumuhay sa mundo ito, inilala niya si Jesus, ang tao nasa gitna nila ay ang Diyos na nagliligtas. Naniniwala siya na itong nakapagod sa gitna ng matuwid na tao ay ang Diyos na nagliligtas. Yun ang kanyang paniniwala. At dahil taglay ang paniniwala ngayon, ay sinabi niya kay Jesus, alalahanin mo ako pag naghahari ka na. Ano sabi ni Jesus? Bay, sinuswerte ka. Bumuhay mo'y puro kasama ng ginawa mo, tapos ngayong pareho na naghihirap hindi ka ng chance sa akin, maligas ka nga. Kung tayo mga tao tatanong, sabihin nun, sinuswerte ka, maligas ka, di ba? Kung tayo po tatanong, malamang sabihan sa kanya, ano ka sinuswerte, di ba? Pero hindi na sabi ni Jesus, hindi tayo katulad ni Jesus, hindi natin katulad. Sabi niya, sa araw na ito, sasama kita sa paraiso. Hindi sabi niya, sige, after 1 year, mag-hirap ka muna sa purgatorio. Hindi. Sabi niya, sa araw na ito. Sa English ka po, malinaw today. Ngayong araw na ito. At anong gagawin niya? Isasama sa paraiso. Alam niyo ba yung paraiso? Noong likhain po ng Diyos ang unang tao, sa Eva si Adan, nilagay niya sila sa paraiso. At ano meron sa paraiso? Sa paraiso, sagana po ang kanilang makakain. Masaya ang buhay. Ginahaw ang buhay. Wala silang kailangan gawing pagpapagod para sila'y mabuhay. Lahat naroon na. At hindi rin sila namamatay. May buhay silang walang hanggan. At higit sa lahat, kakwentuhan nila ng Diyos, kaharap nila ang Diyos. Sa mga Hudyo po, pag sinabing kaharap mo ang Diyos, kakabahan ka, mamumutla ka. Kaya sabi nila, no one can see God and live. Sapagkat makasalanan ka, ang Diyos ay banal. Pero sa paraiso, nung bigyan ng Diyos unang tao, ang unang tao ay banal. Dahil sila ay may buhay ng Diyos, hiningahan ng Diyos. Kaya pag sinabi ni Jesus sa taong ito, nadali kita sa paraiso, sinasabi ni Jesus, ibabalik ko sa iyo ang iyong karangalan bilang nilikha ng Diyos na walang dungis ng kasalanan, banal, at nasa iyo ang buhay ng Diyos. Yun ang ibig sabihin ni Jesus, pag sinabi dadalhin sa paraiso, hindi ka na maghihirap. Imagine, buong buhay gumawa ng kasalanan, tapos ganun gagawin ni Jesus. Hindi dahil may ginawang mabuti ang tao, ito yung mamatay na nga, doon ang nagsasabi na mabuti. Naniwala na siyang sa isang Diyos na nagliligtas. No? Kaya yung laman ng puso ni Jesus ay ang pag-ibig ng Diyos, ang malasakit ng Diyos, ang awa ng Diyos. Kaya naman ang kanyang puso, kahit siya nasa krus na, grabe po yung kanyang pagmamahal. At yun po ang dahilan kung bakit nakikita sa mga tao na sinabi niyang hindi alam ang kanilang ginagawa. Anong ibig sabihin nun? Alam ni Jesus sa puso ng tao ay may isang paghahanap na natakpan ng maraming kasinungalingang inialok ng mundo ng buhay na ito. Di ba? Maraming kasinungalingan ng mundo na aakitin tayo kasi si Satanas po ay sinungaling. No? At akala natin yun ang pinakamabuti, yun ang maganda sa ating buhay. Pero alam ni Jesus, kahit nakukuha natin ang ating gusto sa mundo, hindi rin tayo talaga tunay na maligaya. Sa kanyang pagiging tao, alam niya na may hinahanap ang tao, hindi kayang kumplitohin ng anumang bagay sa mundo ito, tao man o bagay o anuman. At iyon ay yung itinanim ng Diyos ng likay ng tao, ang kanyang pagiging kalarawan ng Diyos. At alam ni Jesus ay yung hinangan ng tao, pagamat pinalabo ng maraming kasalanan. Kaya Ama ko, patawarin mo sila. Bigyan mo sila ng tsansa. Yan sabi niya. At yun po yung dahilan kung bakit siya'y nakiisang lubos sa tao kahit sa kamatayan. Binalikat niya ang kaparusahang bunga ng kasalanan ng tao na dapat tayo mga tao magpasan, pero siyang nagpasan doon sa krus. Upang sa kanyang pagkamatay ay kanyang maging kaisa ang tao hanggang kamatayan, at upang sa kanyang muling pagkabuhay ang kikilala sa kanyang siya ang Jesus, ang Diyos na nagliligtas, ay bibigyan niya ng buhay ng Diyos. Kaya nga, the Sunday after po ng Pasko ng pagkabuhay,
makikita natin hihingahan ni Jesus ang mga alagad niya sa siyang muling nabuhay. Kung paano yung unang tao ay hiningahan ng Diyos. No? So, yun po yung ating inibigang pansin ngayon. Yung pagkapakasakit ng Panginoon ay talagang katibayan ng dakilang pag-ibig niya sa atin at higit sa lahat na kanyang pakikis sa atin kung tayo maging kaisa niya. So, yun po ang ating pinagdiriyo ngayon. Kaya, ang linggo po ito yung tinatawag nating pagpapakasakit. Linggo ng pagpapakasakit sa English ay Passion Sunday. Pero meron pa rin sa tawag dito, Palm Sunday, linggo ng palaspas. Yun po yung unang bahagi ng ating pagdiriwang. Yung pangalawang bahagi po pinaliwanag ko yung misa. Yung unang bahagi, linggo ng palaspas. Na kung saan, tinaas niya yung palaspas habang winibis ka at winawagayway. Ano po ibig sabihin ng palaspas? Una po, hindi po yan agimat. Ang dami po nagsisimba pagkalinggo ng palaspas. Kanina po sa bayan ng St. James, 6:30 Mass. Puno yung simbahan, puno yung mga parandahan, puno yung quadrangle. Sobra-sobra, wala na ng distancing. Ang dami pa lang naniniwala sa agimat. Sabi po kasi sa profesor, yung mga Katoliko, nagpupunta sa simbahan pag may agimat. Hindi ko alam kung yung paniniwala nyo, pero akala po kasi natin, gaya pong bata kami, sabi ng lola ko, pagpunta kayo simbahan, gano'n ang palaspas, dali yung palaspas. Pagka-uwi ng simbahan, ilagay sa bintana, para pag kumidlat, ipapasok yung kidlat, di agimat. Hindi po yun ang ibig sabihin nun. Hindi po siya agimat. Ang palaspas po ay sagisag. At ano po yung sasagisag niya? Yung sinabi sa atin sa mabuting balita na una natin binasa. Pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, umaawit ang mga tao ng buong galak. Purihin ang Panginoon na naparirito. Di ba? Yun po yung ating inaawit bago po yung tinapay at alak ay lukuban ng Espiritu sa misa. Ang Santo, 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 pinagpanaw na paririto sa ngalan ng Panginoon o sana sa kaitaasan. Ipo ko sana ibig sabihin ay purihin. Purihin ng Diyos. Nagpanaw na paririto si Jesus. Yun nung sila nagkatawang tao, pumunta sa Jerusalem para pumarito siya para dalhin ang kapayapaan na bunga ng lahat ng mabuting gawa sa atin ng Diyos, yung premisyon ng kapayapaan. At sa Jerusalem sila pumasok, yung pong bayang Jerusalem, yung pangalan pong Jerusalem, ibig sabihin, Hero, syudad, Salem, kapayapaan, syudad ng kapayapaan. At doon inaasahan ng mga taong bayan, ng mga bayan ng Diyos na iligtas niya ang kanyang bayan sa Jerusalem. Kaya pumasok sa Jerusalem, eto na yung maraming ginawang himala. Nagpupuri kami, ikaw nga ang Panginoon na paririto. Yan. Doon sa inaawit na alternative sa Santo, minatakila ng lahat ang naparito mong anak na siya nagbulat sa bulag, sa pilay nagpalakat at niramay sa lahat. Yung sabi mo. So yun, kaya yung palaspas ay sagisag ng pagbubunyi at higit sa lahat, pagkilala sa pinagbubunyi na siya ang Kristo nagtagumpay laban sa masama at nagtagumpay dahil sa pag-ibig at pagpanumbalik ng pag-ibig sa mundo ito sa puso ng tao. Kaya pag nilagay mo yung palaspas sa iyong pintuan at sa iyong bintana, anong sinasabi ito? Gisag ng mga tao na dito sa bahay na ito ay naniniwalang Jesus nga ang Panginoon, ang Diyos na nagliligtas. At tinanggap nila si Jesus at nataganda silang sundan ang landas ni Jesus na magmalasakit sa kapwa dahil sila'y umiibig sa Diyos gaya ni Jesus. At ang mga taong nasa loob nito ay puno ng pagmamahal. Kasi ang pinagpupurihan nila, iwinawag yan ng palaspas, ay ang Panginoong puno ng pagmamahal. Kaya yung merong palaspas sa bahay, yung mga nasa loob ng bahay, mga puno ng pagmamahal. Hindi po puno ng pagmumura. Kasi ang kabalitan po ng mahal, mura, di ba? Yan. Kaya pag nagmumura kayo, kahit may palaspas kayo, tatamaan pa rin kayo ng kidlat. Tandaan nyo yan, no? Eh kasi hindi naman yung sinasabuhay yung sinasagisag ng palaspas. Di ba? Kaya pagka nagmumura kayong mga nasa ng bahay, pag sabi ng mura, nutuloy mong chip o mumurahin ng kapwa mo sa bahay, di ba? Yun ang mura eh. No? Pag ganun tingin sa kapwa mo, kabaliktaran na si Jesus na ang tingin niya sa mga tao ay mamahalin, kaya handa niyang ibigay ang kanyang buhay bilang kabayaran
para sa mga tao. Kaya ang tao naligtas. Kaya yun po yung paalala sa atin ng palaspas na yan. Kaya kung tayo po ay nagpupuli kay Jesus ngayong Pasko ng pagpalaspas, ngayong linggo ng palaspas, dapat sumunod tayo kay Jesus hanggang pagpapakasakit dahil tayo nagmamalasakit. Kaya 4 na pong araw po tayo naghanda. 4 na pong araw tayo naghanda. Para saan? Para sa Pasko ng pagkabuhay. Kailan po yung Pasko ng pagkabuhay? Kailan sisimula? Sa Huwebes Santo, sa hapon, yung misa. Karugtong po nun, yung Biyernes Santo, yung alas 3 ng hapon. Hindi po yung prosesyon, hindi rin po yung sa mabayuan, yung krus doon sa bundok. Hindi po yun sa balaybay. Yung pong alas 3 ng hapon, simbahan. Tapos ang nihahayag, ang pagkapakasakit ni Jesus sa krus ay kay San Juan. At ito'y nagtatapos sa Sabado ng gabi kapag atin pong pinagdiwang ang muling pagkabuhay ni Jesus. Yung 3 seremonyas na yun po yung selebrasyon ng pagpapakasakit at muling pagkabuhay ng Panginoon na pinakadakilang selebrasyon dahil ito yung paggunita natin ng pagliligtas sa atin ng Diyos. Na kung talagang ating isinabuhay, may mga taong maniniwala kay Kristo dahil sa ating mabuting halimbawa, kaya sa ating pagmamahal, at sasabihin na gusto ko rin maniwala kay Jesus at gusto rin mabinyagan na akong pilan at communion. Kaya nga po, pagpasko ng pagkabuhay, ginagawa po yung pagbibinyag, pagkukumpil, pag-first communion ng isang tao. Kasi yun po ang katibayan na nagtagumpay si Kristo sa kanyang bayang hiniran. Kaya kung wala kayong bibinyagan, may sapat na gulang sa Pasko ng pagkabuhay, para kayong mabaog, walang anak. No? Sa St. James, merong 4. No? Dapat namumunga ng panibang tao sumasampalataya. Kaya po yung 3 araw na yon, dapat naroon tayo. Kaysa nang saysay ng 4 na pong araw na paghanda, yung pinaghandaan kinalimutan. Hindi mo ba kabubuhan po yun? Kaya anong napapansin po natin? Pag Huwebes Santo, parang pandemic, kahit walang pandemic, may bakante yung mga upuan. Pagka Biyernes Santo, lalo ko konti, alas 3, mainit padre. Si Kristo nga, nakapapos ako sa alas 3 ng hapon. Yung mga Katoliko, nasa beach. Ayaw pagnilayan yung ginawa sa para sa krus. Sabado, nakapurong pa si Jesus, nasa beach na rin. Ayaw maghanda para sa Pasko ng pagkabuhay. Di ba? Yun po pinaghandaan natin. Yung ating ipagdiyo na masayang-masaya bilang bayan ng Diyos. Pero masaya ang maraming tao sa beach, hindi sa Panginoon. Di ba? Kaya tingnan po natin, kapag hindi ko kayo nakita sa Huwebes Santo, sa Biyernes Santo, at sa Sabado ng gabi, sasabihin ko, mas naniniwala kayo sa agimat kaysa sa Panginoon. Hindi ko alam, biro lang po naman ako, di ba? Kasi meron po kayo ditong selebrasyon. Yung kasama kong pare, si Father Gion, magpunta na kayong baboy, tsaka bata yun, di ba? Nagkisipili yung po rito, no? Pero po dahil doon, dahil sa talagang tunay na dahilan, di ba? Saan nakarating ang iyong paghahanda? Sa beach ba o sa simbahan ba? O hindi ba? Kaya sana po, namnamin natin maigi ang ginawa ng Diyos sa dakila para sa ating pagdiwang natin sa Pasko ng pagkapakasakit at pagkabuhay ng Panginoon. Tumayo po tayong lahat. Pahay po natin ang ating panampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang kapangyarihan sa lahat. Na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat, nagtawang tao siya lang ng Espiritu Santo, ipinanganak sa Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, nalaos sa kalooban ng mga tao, nang may 3 araw na buhay na muli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos ng makapangyarihan sa lahat, noon magmumulang kalito at hukom sa naubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa ating Diyos amang sobrang mapagmahal, mahabagin at maawain, nakaslog tayong tumalangin. Sa pamamagitan ng pagkapakasakit ni Kristo, Ama, dinggin mo kami. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo,
Bako sa krus, sa gitna ng kahirapan, sakit, pagdurusa at pagkamuhi, manalangin tayo. Tularan nawa ng mga nais maging pinuno ng aming bayan si Kristong dumating upang maglingkod at hindi pa ang presensya, O Diyos, ang mga kapatid namin pumanaw, lalo na ang kaluluwa ni Pasoriano Sagpan, manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, ang mga dinigay mo kami. Amang Diyos, naging po ang aming panalangin. Lumagunawa kami sa pag-ibig upang ganap naming makamtan ang ganap na dulot ng pagkabuhay ni Jesucristo, anak mo at aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkahain sa iyong mga kamay, sa kapulihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pagpapakasakit ng iyong bugtong na anak, sumaamin nawa ang iyong pagpapaunlak na di makakamit ng tanang aming pagganap, kundi ng paghahain minsan lamang para sa lahat, na mula sa iyo'y pinakikinabangan namin at tinatanggap sa magitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin Itaas sa Diyos inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na kay aming pasalamatan sa magitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Wala siyang kasalanan, ngunit inaring salarin sa pagmalasakit niyang kami palayain. Sa kamatayang kinasuungan namin, kaya't namatay siya upang kami buhayin. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubulyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu ginumbana ng mga kaloob na ito, kung para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati iyon, inibot sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Niabot niya ang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa papatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbuli natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak at inihari namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ningapin mo ang iyong simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco, naming Papa at Bartolome, naming Obispo at ng buong kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, o hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasama sa iyong buhay na walang wakas. Ay sana mahal na Birheng Maria,
Hinihiling namin o aming amang Diyos na kami yariya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabigan ang dakilang araw pagkapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Cristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa-isa sa iyo, kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon away laging sumainyo. At sumilip. Ibigay ang kanyang kapayapaan sa isa't isa. Magsilip po ang lahat. Ang tawagin mo sinat daw. Ha? Sino yun? Nakali ba? Ito ang kordero ng Diyos na sinagalis sa mga kasalanan sa libutan at panglainan niya sa kaniya ay tumanggap. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Saan ba ako?
Tayo po Magsalita. tumayo at manalangin. Ama naming mapagmahal, ngayon kami pinapagsalo mo sa banal pagkinabang. Kami yung dalingon na may pag-asa sa aming sinasampalatayanan, pamundangan sa pagkamatay na iyong anak. Kaya mo kami makarating sa aming pagkakaroonan, pamundangan sa kanyang muling pagkabuhay. Bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayin. at pagpalain kayong lahat ng mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, may pinagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Salamat sa Diyos. Susunod na po ang ating Lenten Recollection. Lahat po ay inaanyayahan na makidalo. Maraming salamat po. Muli po, ang ating Lenten Recollection ay gaganapin po ngayon pagkatapos po ng misa sa third floor po. Maraming salamat po.